what challenges do you face as a student nurse at school, at home, and in the clinical area po? First, student nurse, yung pagiging student nurse kasi is very challenging. So, una natin yung at home. At home? At school. At school? Siguro, parang yung stress lang na nafe-face ko kapag related sa school is kapag marami tambak-tambak yung gawain. Kasi merong mga kulare ngayon parang last week lang, parang binombard kami ng mga activities na parang parang same. Huwag yun na-transcribe yung mga tama. Binombard kami ng mga activities na same yung mga deadlines, gano'n. Tapos, puro presentation, case study, tapos puro mga essay, gano'n. So, parang yung thought mo lang ngayon, nasa-stress na ako gano'n. Tapos, syempre, lately rin, nag-help ako sa So, yung mga activities rin sa school, like sa work, nag-add din sila ng stress. Syempre, it's normal. Kasi, syempre, maraming gawa. So, yun yung sa school. At home kapag syempre bombarded ka ng activities. Tapos syempre bahay. Usually kasi naiiwan ako mag-isa sa bahay. Like ako lang naka-assign doon. So ang parang magiging stress ko like ano muna yung schoolworks or chores. Diba? Kasi iniisip mo pa uwi na yung parents mo. Ano muna yung gawin yan. So tapos parang may isasabay pa siya sa due date. Ganyan. So nakaka-stress yung part na yun. Plus stressful din if minsan may mga war lang sa bahay, ganon. Pero lately hindi naman gaano stressful. Yun lang yung part na parang ako lahat kasi yung sa chores na part. So parang alam mo yun, parang hindi ko na match yung nababalance yung oras ko kung ano ba dapat yung ipa-prioritize ko. Importante pareho, di ba? Sa clinical, ito, sa clinical areas, ano ba? Siguro, stressful kapag may activities din. Activities na sasabay sa activities sa mga lectures, ganun. Stressful siya. Plus, if, rin yung mga kasama. Gusto ko, filter out ko ba? Tanggalin nyo na lang yung mga ka-group mo rin, if alam mo yun, hindi tumutulong sa paggawa ng case studies, lalo pag ward, diba, kung kailangan may case studies. Tapos hindi sila nagiging helpful sa progress ng task, ganun. Stressful din if yung CI nyo toxic. Filter, tanggalin nyo na lang yun, gusto ko lang sabihin. Yun, sa yun lang naman. Tapos nakaka-stress din. Hindi naman siya added sa stressful, pero like, ang overwhelming if syempre yung patient mo is magsasabi rin sa'yo ng mga saloobin niya, ganyan. Syempre, alam nang hindi ka makinig, diba? So, parang makaka-add din siya konti lang naman. Yun. Parang to the point na parang hindi mo na lang sabihin mo kasi parang same kayo ng situation. Hindi kayo nang nafe-feel mo siya pero hindi mo alam yung gagawin mo. So, what stress management strategies do you use to cope with these challenges? Stress management ba to? Kapag kasi na-overwhelm ako, nag-isolate ako. Like kasi wala akong kinakausap na iba, ganun. Ewan ko, parang feeling ko kaya ko naman siyang i-handle ng mag-isa. At the same time, nakaka-overwhelm, ganun. Hindi kasi ako nagsasabi ng if ever na kapag pag nandun na ako sa point na hindi ako nagsasabi. Yun, nag-isolate ako, tapos ang ginagawa ko pag nag-isolate ako is nililibang ko yung sarili ko by watching K-dramas, ganun. Like, kahit mga paunti-unti lang siya, ganun. Per episode? Per episode siya. Kahit di ko siya matapos today, ganyan. Basta malibang ko, malayo ako sa stress for a while. Tapos, ano pa ba? Rin, part din yung paglilinis ng bahay. Kasi feeling ko pag nakapaglinis ako ng bahay, umaayos yung mental
mental status mo. Yun, ano pa ba? Mag-rest. Rest ka lang. Tapos later, pag okay ka na, pag hindi na too much para sa'yo yung nangyayari, hindi continue ka na ulit sa paggawa ng task. Unti-unti lang din sa pagbabawas ng task para mabawasan din yung stress. Kasi yun talaga yung nakaka-stress eh. So, kasi kapag di ka gumawa, parang lalo ka mas-stress lalo na kapag malapit na yung deadline. Ayun. Ano pa ba? Kumain, manood, magkape eh. Ano? Kape ba yan? Milk tea. So, next question po. How do these strategies sana ba, help you in your clinical performance? Paano ba? Parang mas nakaka-function ako ng mabuti in clinical area, sa clinical area. Kasi kapag meron kasi yung time na parang sobrang stress ko. Tapos, yung utak ko wala sa duty. Like, nasa ibang preoccupied. Tapos hindi ko, parang feeling ko, hindi enough yung nagagawa ko sa duty. So, kapag nakaka-cope up ako, na parang nagagawa ko lahat ng task na pwedeng gawin kapag nasa duty. Like, yung bigay ng meds, like, hindi kasabot na nag-document, ganyan. Tapos nakakausap mo ng maayos yung patient. Yun yung nagiging kapit. Sir, nag-interview. Ini-interview ako. Yes. Sir, wait lang. Next na ba? So, what support system do you rely on to help your manage stress? Example, family, friends, or... Family first. Family. Kasi, syempre, sila yung lagi ko makakasama sa akin. So, it's very important na makuha mo rin yung support nila. Kasi kung sa family mo palang wala na, ang hirap siya. So, family, yung si mama, lalo, pag nakikita niyang pinipressure ko yung sarili ko. Ako lang actually napipressure sa sarili ko. Sila, okay lang sa kanila kahit na hindi ako makapasok sa DL, sa scholar. Kasi ako gusto ko. Pinipressure ko lang yung sarili ko, pero sabi ko na, okay lang yan, basta pumasa ka. Tsaka graduating ka na ngayon, importante makagraduate ka nang wala kang baksa. Well, parang gano'n na yung sinasabi nila. So, parang doon na comfort ako sa mga sinasabi nila. Tapos, isa din yung malaking factor din yung kapatid ko kasi wala. Dalawa kasi kami yung nag-run with each other. Diba? Sa kapatid ka kasi mas nagre-rely kapag mga Can't relate ko. sorry. Kaya, yung bunso lang naman. Kasi parang kaming babae. So, parang, alam mo yung pagchichikahan namin, parang stress relief siya. Like, kunwari kapag magkukento lang siya nang nangyari sa buhay, so magkukento rin ako niyan. So, okay siya. Tapos, parang minsan mas maganda pa yung mga advice na binibigay niya sa akin. Kahit nung mas bata siya, kaysa sa akin, no, ate niya. So, helpful din yun. Friends. Pangalawa, friends. Importante rin na meron kang supporting friends. Lalo na tayo ay nasa work. Wala. Dalawa kasi kami yung nag-run with each other. Diba? Sa kapatid ka kasi mas nagre-rely kapag mga Can't relate ko. sorry. Kaya yung bunso lang naman. Kasi parang kaming babae. So parang, alam mo yung pagchichikahan namin, parang stress relief siya. Like, kunwari kapag magkukento lang siya nang nangyari sa buhay, so magkukento rin ako niyan. So, okay siya. Tapos, parang minsan mas maganda pa yung mga advice na binibigay niya sa akin. Kahit nung mas bata siya, kaysa sa akin, no, ate niya. So, helpful din yun. Friends. Pangalawa, friends. Importante rin na meron kang supporting friends. Lalo na tayo ay nasa work. So, importante na maintindihan nila na minsan hindi ka talaga available. Minsan, mamimiya ka talaga sa mga pagtawag nila sa gala. So, yun, malaking helpful na understanding sila sa lahat ng bagay. So, follow-up question. Can you share your experiences
success in dealing with stress as a student nurse? Can you recall a specific moment or time when you felt especially stressed, or how did you handle it? Especially stress as a student. Yun, super stressful nun para. Yun yung, as a student, pinaka-stressful. Kasi, pinagsabay ko yung duty, yung pag-aaral ko, tsaka yung board. So, hindi ko na talaga alam kung ano yung uunahin ko sa tatlo. Pero, nung araw kasi noon, hindi ko siya na-manage. Parang nag-focus ako mostly sa board. Hindi ko nakakapag-aral, nasa duty ako, pero yung utak ko nasa iba. Ganon, so stressful. Stressful, yun yung pinaka-stressful. Ano yung sunod, how did you handle it? Support system. Yung mga nakapaligid sa akin. Yun sila talaga yung isang factor kung paano siya na-handle. Tapos parang lagi ko rin na-assure yung sarili ko na makatapos ito, bubunga rin lahat ng efforts namin. Ganyan siya. Kasi hindi ko naman siya mamamanage ng handle through sleep. Kasi nagpang puyat noon. Kasi may duty na tutok, parang mag-night shift na ako nun. So parang hindi ko siya na-handle through sleep, through kain, hindi. Yung ano lang talaga nakapag. Kasi lagi akong nandito sa school din. So, malaking factor yung lagi mo nakakausap. Ganyan, yung socialization na kahit drain ka na, gano'n. So, what activities or methods do you do to relax or feel better when stressed? Do you have any hobbies po or activities you engage in when you're feeling overwhelmed, such as exercising, meditating, or socializing? Exercising, hindi po. Pwede ba yung magmumuni-muni ka lang tuwing morning, tapos, nagbababad ako saan? Kasi sabi nila, kapag daw, gano'n, pag na-overwhelm ka na, parang kulang ka lang daw sa bilad mo. So, ginagawa ko yun, tapos habang nagkakakit. Ayun. So, hindi kasi ako nag-exercise. Tsaka socializing. Makaka-release na yun. So, do you feel your stress affects your performance in clinical duties? Yes, super. Super nakaka-apekto siya kasi na-apektuhan nga niya kung paano ko magpa-function sa duty. So, kapag stress ako, gano'n, parang hindi ako makapag-isip ng maayos kung ano yung pwede kong gawin. Although, kaya ang mangyayari, imbes na maging independent ako sa mga ginagawa ko sa hospital, lagi akong nag-ask for supervision kasi baka mamali ako. So, diba? Ang hirap nung kapag ganun estudyante ka pa lang. So, next po, have you ever felt overwhelmed balancing schoolwork, clinical duties, and personal life? Yes. How do you handle it? Di ba paulit-ulit lang ito? Hindi ko masabing time management kasi, wala ako nun. Ano ba? Oo, na-try ko siya na-overwhelm pare-parehong buhay, lahat-lahat. Tapos ba siya nandun? Hindi. You just know na na-handle mo siya, no? You just know. Parang freestyle talaga, parang go with the flow na lang. Ganun. Kaya nga lang na lumipas para ako hanggang matapos. Hindi ko siya kasi parang pag during hindi ko kasi siya ma-figure out kung paano, di ba? Basta ginagawa mo na lang. Basta ginagawa mo na lang lahat ng pwede mo ma-accomplish in day-to-day life. Ganun. So, do you think the strategies you use to manage stress are effective? Why or why not? Effective siya, but not effective siya pero hindi siya efficient kapag sabay-sabay na lahat. Kasi mahirap nga, sabay-sabay na nga problema, mas pagsabay mo pa yung kung paano mo siya i-handle. So, mas maganda na paunti-unti ka pa. Paunti-unti, parang i-figure out mo kung ano yung magiging cause nung bakit ka nasa-stress. Figure out mo kung ano yung parang central problem mo. Central problem. Central problem kung bakit ganyan na yung feel mo. Tapos ito mag-start. Tapos paunti-unti. Pero yun, hindi pa mo siya nagawa. Kasi nga nag-freestyle lang. So, are there times when you feel your stress levels are too high? What do you do during those times?
umiyak. Oo. Oo, hindi. Totoo. Kapag kasi... Sobrang taas na no? Oo, pag it's too much na talaga, talagang iniiyak ko na lang kasi paano pa bang gagawin ko? wala na iba talaga. Iiyak. Tapos after that, continue ulit. So, is there anything you think the school or others can do to help student nurses manage stress better? Siguro, kung paano sila magbigay ng support sa student. Like, imbes na mag-advocate lang sila for education and skills dapat yung yung holistic ba dapat na pag-advocate, like for example sa mental, diba, you know naman dahil nangyayari, diba, so dapat maging advocate din sila for mental health. So parang malaking bagay for students kasi that way mag-get sila kung ano yung nakipid ng students in terms of like balancing studies and physical duties, lalo na sa atin na health allied ang course. So, last question po. Is there anything else you would like to share about your experiences with stress and coping as a student nurse? Or is there any advice you would give to other student nurses who might be struggling with stress? Ano ma-advise mo sa kanila? Cry. Ang ma-advise ko lang ay dapat gumawa sila ng time management skills. Yun talaga. Kasi kung wala ka dun, talagang ma-overwhelm ka sa lahat ng mga activities, ganyan. Tapos, iwasan nila yung mga bagay na nakakapagpadagdag lalo sa stress levels nila. Like, for example, kung may friend ka na ganito, na parang Toxic or na-toxic. Parang, iwasan mo na yan kasi it's too much. Parang it's too much na for you. Kasi ikaw lang din yung madidrain. Ikaw lang yung madedehado. Ganun ba? Tapos, maghanap sila ng parang leisure time nila. Kahit, alam mo yung kahit mga isang araw lang na lumabas sila kahit mag-isa sila or with friends, family. Lumabas sila para makapag-unwind. Kasi helpful din siya if too much. Ayun. Tapos, kumain ng healthy. Na hindi ko naman ginagawa. Pero yes, kumain ka ng healthy. Vitamins kayo, ganyan. Yun ginagawa. Kasi hindi ako kumain ng healthy. So, vitamins ako. Para, helpful din naman kasi yung supplements. Minsan, nabuboost na yung energy mo. Babawasan mo. Tapos, nagiging active ka pa. So, helpful siya. Yun. Importante dyan ay support system.